Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Bagyong Quiapo, gibantayan sa Sugbo. Mga pagbaha, gikabalakan. Presidente Bongbong Marcos Jr. salig gihapon sa mga kasulaluhan sa Pilipinas. Sewage Treatment Facility, himuon sa Minglanilla District Hospital. Bata, gidaro sa naghaguros nga sakyanan sa Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu, naangon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutot maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga daan sa dakbayan sa Sugbo gilunupan human sa kusog nga pagbunok sa uwan niadtong Miyerkules sa gabii kung kagahapon sa gabii. Laom mang magpadayon ang mga pag-uwan tungod sa gibantayang bagyong Quiapo ug hanging habagat. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nang stranded ang mga tinun-an, mamumuo ug ubang mga tao daplin sa daan, human maabti og kusog nga bunok sa uwan niadtong Miyerkules sa gabii sa dakbayan sa Sugbo. Matud sa Pag-asa Visayas nga natala niya ng panahon na ang moderate to heavy nga pag-uwan gumikan sa hanging habagat sud sa dulan usa ka oras. Ang resulta nangalunop ang mga kadalanan ilabi na sa downtown area ug pipila ka bahin sa North ug South Cebu City. Gawas nga naglisod sa paglabang ang mga tao sa gawas, walay nun makasukol ang ubang mga driver sa paglugsong sa baha. Nihubas ray nun ang baha pagkalabay sa usa ka oras. Gitaho ni Consel Dave Tumulak sa Disaster Council nga gideploy na ng panahon na sa Cebu City Government ang ilang mga bus aron paghatod sa mga stranded nga pasahero paingon sa nagkadaiyang lugar. Pagpunog yun sa kusog nga uwan, nakasapir sa dayon, apan traffic hapon sila sa traffic. Kalaki gihapon ang ilang pag-abot. Even though ato na silang napasakay, kailangan kayong mga sakyanan nga wa mo lahos, wa mo dayon sa daan, kumikan kay nalunupan man ang mga agianan. Nagpabiling alerto ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug barangay responders kung ugaling musangput man sa grabing baha o landslide ang mga pagpang-uwan sa syudad hangtod sa Biyernes. Ilabi na nga gilauman sa Pag-asa Visayas ang padayong pag-uwan gumikan sa bagyong Quiapo. Matud sa State Weather Bureau nga dili ra maigo sa Visayas ang tropical depression nga si Quiapo apan uwanon ang Visayas region tungod sa hanging habagat. Hinuon kutubra sa Biyernes ang maong mga pagpang-uwan ilabi na sa hapon ug gabii. Arang-arang sa Sabado, diri sa Cebu is ma-improve na atong panahon. Then Sunday, next week, nakita nato is much improve ang atong panahon sa Cebu. Gian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga lokalidad sa lalawigan sa Sugbo ang misuspinso na sa klase tungod sa grabing uwan epekto sa bagyong Quiapo karong adlaw. Gipahibaw sa Kapitolyo nga gisuspinso ang klase sa tanang level sa lungsod sa Madridihos, Bantayan, Santa Fe ug Daan Bantayan. Ang maong mga lugar ana nahimutang duol sa kadagatan sa lalawigan hinungdan nga aron masiguro nga luwas ang mga tinun-an ug mga magtutudlo sa maong mga lugar. Subay niini, gipahimangnuan ni retired Colonel Dennis Pastor, pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang publiko nga padayong mag-monitor sa latest ug update sa panahon aron masiguro nga dili masugamak sa risgo ning dili maayong kahimtang sa panahon.
Presidente Bongbong Marcos Jr. may salig gihapon sa mga kasundaluhan sa Pilipinas kini bisan pa man ug adunay pipila kanila ang gihimo nga person of interest sa giingong assassination plot batok sa pangulo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpabilin ang pagsalig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines. Taliwa kini sa mga nadawat kataho gikan sa National Bureau of Investigation nga dunay pipila ka mga sakop sa sundao ang gihimong persons of interest sa gingong assassination plot batok kaniya. May kalabutan kini sa nimong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Marcos Jr. diin posibleng nalambigit ini ang mga unipormadong militar o iyahang security group. Mato di Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kinahanglang matultulan kung kinsa sa mga militar ang gingong nagbudi aron panalipdan ang kaatbang. Kung meron mang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato, dapat malaman kung sino ang mga ito para rin sa proteksyon ng Pangulo. Atul sa impeachment trial ni Duterte ning si Manaha, gibutyag di NBI Director Attorney Melvin Matibag nga dunay pipila ka mga sundao ang gipasangin lang gikuha sa Vice Presidente aron ipatuman ang giingong assassination plot. Bisan pa man og nahibaw-an sa presidente ang maong pagbulgar ni Matibag, dili kini muhimo og loyalty check ngadto sa mga kasundaluhan sa nasod. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Samtang, nagsugod na ang termino sa bag-ong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete ning si Manaha. May saad kini nga panalipdan gyapon ang kaugalingong teritoryo sa Pilipinas o palawman pa ang pagpakigalayon sa ubang nasod o military modernization. Kini aron masiguro nga kanunay ang pagpanalipod alang sa kaayuhan sa Pilipino ug sa nasod nga Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Giauhag sa Provincial Board ang mga tinugyanan sa balaod nga dakpon dayon kung kinsa man ang nagpaluyo sa bomb o shooting threat sa Sugbo. Subay kini sa sagunsong matang sa pagpanghulga nga nadawat online ngadto sa pipila ka mga institusyon sa naaging mga simana. Matod sa resolusyon ni Bukal Lawrence Lagun, nga gikinahanglanon ang hugot nga coordination tali sa mga tinugyanan sa balaod. Kini aron aksyonan dayon sa higayon nga matultulan ang nagpakatap sa maong matang sa mga hulga. Dugang pang-auhag sa Provincial Board sa Kapulisan o guban pa nga mga pahugtan ang cybercrime monitoring aron dili na masubli pa ang kahasol nga naangkon sa publiko. Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan mipadangat sa iyang unang State of the City Address nga nahimo og mga plano nga gipresentar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitambungan sa mga opisyal sa syudad ug barangay ang labing unang State of the City Address ni Mayor Cindy King Chan kagahapon sa Hoops Dome. Gipresenta niya ang napatuman sa iyang administrasyon sa unang tuig sa paglingkod sa katungdanan ug ang mga plano paalang sa syudad nga naglakip sa bagong City Hall ug mga school building. Sa sektor sa Panlawas, kapin sa 100,000 ka mga residente ang nakadawat og libreng tambal, nakapahimo sa libreng konsultasyon og mga emergency cases ang natubag. Giablihan usab ang eye center sa Lapu-Lapu City Hospital. Gipaligon ang serbisyo sa mga espesyalista o gi-renovate ang Santa Rosa Community Hospital sa Isla sa Ulango. Sa edukasyon, tarang estudyante sa pampublikong eskwelahan ang nakadawat og school bag ug learning supplies. Gianunsyo usab sa mayor nga moabot sa 126 ka bagong classroom ang tukuron sa 12 ka school building sa pakigtambayayong sa Department of Education. Dugang niini nga nahumana ang 44 ka infrastructure projects nga gipunduhan sa syudad o kasamtangang gipatuman ang lain 14 ka proyekto nga naglakip sa barangay building, socialized housing, mga dam ug drainage system. I personally convene monthly project monitoring and coordination meetings to immediately resolve the implementation concerns and make sure every peso entrusted to us
delivers results. Sa panarbaho, kapin 6,000 ka aplikante ang natabangan nga makatrabaho pinaagi sa gipahigayon nga mga job fair. Sa social services, kapin 20,000 ka residente ang nakadawat og medical, burial ug crisis assistance. Gipaligon usab ang food security pinaagi sa padayong pagbaligya og 20 pesos nga kilo sa bugas. Sa turismo ug ekonomiya, gihisgutan sa mayor ang pag-host sa syudad sa ASEAN Tourism Forum ug ASEAN Summit, pag-abli sa Mactan Expo Center ug umaabot nga Mactan World Museum. Gipadayon usab ang pagpasayon sa business registration pinaagi sa Electronic Business One-Stop Shop. Sa disaster preparedness, moabot sa kapin 3,000 ka residente ang nabansay sa disaster response ug pagpatuman sa nagkadaiyang programa. We have accomplished much, but I know our greatest achievements are still ahead of us. Gipasalamatan sa mayor ang mga opisyales sa Dakbayan, mga barangay, mga empleyado, mga lumulupyo ug ubang sektor. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, Sewage Treatment Facility, himuon sa Minglanilla District Hospital. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic, kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan iniisip ng mga tao nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Doc? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom.
Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Balik sa atong mga balita, usa ka sewage treatment facility himuon sa Minganilla District Hospital. Kini aron masiguro ang kalimpyo sa environmental compliance sa maong tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Isip kabahin sa pagpreserbar sa kalikupan, gisubhan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug lokal na kagamhanan sa lungsod sa Minganilla ang usa ka sewage treatment facility alang sa hospital niini. Si Cebu Governor Pamela Barecuatro inubanan ni Minganilla Mayor Leslen Enad ug mga opisyal sa lungsod nangulo kini sa groundbreaking ceremony sa tukuron nga pasilidad alang sa Minganilla District Hospital. Ang modern sewage treatment system gipunduhan kini og moabot sa 4.8 million pesos nga gilaumang mahuman sulod sa 60 ngadto sa 90 ka adlaw o 3 ka buwan. Matud ni Barecuatro nga gikinahanglan ang maong pasilidad sanglit gawas sa mga development ug improvements nga himuon sa probinsya, nagkinahanglan sab nga mahimong responsable kini sa mga epekto sa kalikupan. Tinguha karon sa administrasyon nga gawas sa hospital sa Minganilla, mahimuan sab og modernong sewage facility ang uban pa mga hospitals nga gidumala sa lalawigan sa Sugbo. Nasayran nga sa Disyembre sa miaging tuig, bisita sa Commission on Audit CONCOA ang Cebu Provincial Hospital sa Balamban, Cebu Provincial Hospital sa Carcar City, Isidro Quintanar Memorial Hospital sa Argao ug ang Minganilla District Hospital kinitungod sa kalapasan sa healthcare waste ug wastewater disposal sa milabayng administrasyon. Ang sewage nagpasabot nga usa ka hugaw nga tubig nga gikan sa mga kabalayan, mga establishmento, mga hospital, pinaagi sa mga pansayan, shower, lababo ug uban pang paagi. Kung dili kini mahinluan, makahatag kini og dili maayong epekto sa kalikupan, sa mga hayop ug sa mga tawo nga matag adlaw naggamit og tubig. Apan pinaagi sa maong pasilidad nga dunay mga filtering ug disinfecting stages, mahimong ma-recycle o magamit pagbalik ang tubig sa ubang mga paagi. Dili lang kini mainom. Kung dunay susamang pasilidad ang mga hospitals gilauman nga masiguro sab ang hinlo ug luwas ka tubig nga magamit niini. RV Veloso, CCTN News. Gipaubos sa orientation ang nagkadaiyang sektor sa Talisay City may tungod sa pagpanalipod sa mga bata ug anti-bullying. Kabahin kini sa School Safety Initiative ni Mayor Samsam Gulyas nga naninguha nga maluwas sa bisan unsang hulga ang mga tunghaan ug uban pang mga pampublikong dapit. Mato ni Gulyas nga gikinahanglang masayod ang barangay officials, education sector ug uban pa ang mahitungod sa mga lagda nga may labot sa Child Protection Policy. Gihatag usab sa Talisay City Government ang usa ka gatos ka mga handheld metal detectors ngadto sa mga tunghaan. Kini aron sab masiguro ang kaluwasan sa mga classrooms human nga nahitabo ang sagunsong mga pagpanghulga ngadto sa mga tinun-an. Padayon ang investigasyon sa Cebu City Government mahitungod sa ilang bus nga giingong nagsaba-saba
og nagbinastos human sa funeral procession. Nadawat ni Mayor Nestor Archibal ang viral video sa social media may tungod sa usa ka green bus sa syudad nga nakapark sud sa samang. Wa makauyon ang uploader sa nahimo nga busina sa bus o nagkanayon nga nagbinastos samtang sila anaa sa kasub-anan atol sa lubong sa ilang mga minahal, kung ilang minahal sa kinabuhi. Mao mipahimangno si Archibal nga dili itugot ubos sa iyang katungdanan ang dili maayong binuhatan sa ilang mga kawani. Gipasalamatan hinuon sa syudad ang maong uploader o sa pagpadangat sa maong nga sumbong gumikan sa gipakita niining pagpakabana. Mga gagmay nga patigayon gihatagan og pagtagad sa Department of Trade and Industry ilabi na sa panahon sa katalagman. Pinaagi kini sa pagtinabangay sa nagkadayang sektor ubos sa MSMA Resilience Core Group. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mas gihatagan og pagtagad sa Department of Trade and Industry ang ikaayo ngadto sa micro, small and medium enterprises kun MSMEs ilabi na panahon sa emergency. Maong giingusgan sa DTI ang kaandam sa gagmayng mga patigayon panahon nga moigo man ang mga dagkong trahedya sa ilang dapit. Matod ni Assistant Secretary Leonila Baluyot sa DTI nga kuwang o walay halos igong pundo nga giandam ang maong mga patigayon aron bangunon ang ilang negosyo human maigo sa matag katalagman. Apagan sa DTI ang maong mga patigayon pinagi sa nagkadeya mga serbisyong gitanyag aron magpadayon ang pagpanginabuhi taliwa sa mga hagit. And therefore, we'd like our MSMEs to be prepared for them to continue their business operations despite all this tropical cyclones, earthquake, and other calamities that would beset us. Tinabangay ang DTI ubang ahensya sa gobyerno, pribado ug ubang sektor aron mas pangandaman og panalipdan ang mga gagmayng patigayon sa bisan unsang kadaot nga dala sa matag trahedya. Nagpirmahanay ang mga sakop sa MSME Resilience Core Group aron magkapadayon sa ilang pagtabang nga to sinisgutang mga negosyo sud sa napu katuig. Pinagi kini sa mga inisyatiba o ubang programa makatabang alang sa disaster resiliency. Para that's one kay, di ba? Mao pinay number one concern kayo if ever na may tabo, like atong nahitabo sa earthquake last year. Ang usag yung major concern, how they be able to recover asas lang mangita og funds. So Gihimo usab ang National Forum sa DTI nga nagtuki unsaon pagsiguro sa mga patigayon ng ilang kaandam ilabi na nga gilauman ang mga bagyo o ubang trahedyang makaapekto silang negosyo sa mosunod pang panahon. Ang mga makuhang impormasyon gikan sa nagkadaiyang eksperto maggamit aron magpadayon ang panginabuhian hangtod sa mosunod pa mga katuigan. hopefully ba better na siya because ang luckily we have our mga for the region, for Cebu, ang atong mga business leaders, so hopefully sila gyud ang further mo drive bitaw mo advocate para sa ilang mga members mo continue. Gian Navarro, CCTN News. Duha ka mga ex-convict na dakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa Cebu o sa probinsya sa Bohol. Kapin sa 1 milyon ka pesos nga katidad sa shabu nasakmit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tulo ka mga drug personality o sa kanila bagula nga nakalaya gikan sa Abuyog Penal Farm ang nadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o kapulisan kagahapon bin kapin sa 1 milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Labing ohing nga bypass gipahigayon sa PD7 uban sa Compostela Municipal Police Station alas 8:30 kagabi. Din duha ka mga suspek ang nagadakpan sa sitio Lower Giwanon, barangay poblasyon sa lungsod sa Compostela. Si PD7 Director Joel Plaza bila sa mga suspek nga silang alias Amang, 30 anyos, technician nga may target sa bypass taga poblasyon Compostela ug ang ihang bata-bata nga si alias Jao, 37, taga barangay Kutkut lungsod sa Liloan. Nakuha sa mga operatiba ang tulo ka bulto sa gatuang shabu nga motimbang sa 75 gramos nga doon estimated average market value nga 510,000 pesos. Likip sa nasakmit ang bypass money o sa ka-cellphone ug ang motorsiklo nga gigamit sa paghatod sa illegal nga drugas. Ang mga nakuhang ebidensya gilusod dayon sa PD7 Regional Office Laboratory samtang ang duha ka mga suspek kasamtangan nga gibalhog sa detention facility sa PD7 sa Sudlon Lahog sa siyudad sa Sugbo. Sa yun ini unang bypass gipahigayon sa PDEA Bohol Provincial Office uban sa Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police sa Purok 3 Barangay Buol, Dakbayan sa Tagbilaran.
Ang suspek giilang nga si alias Nick 54, construction painter nga nagpuyero sa mga repita. Nagkuha kang Nick ang upat kadagkong puto sa ito ang shabu nga motimbang sa 78 gramos nga mobalor sa 578,000 pesos. Ang mga shabu nga nasakmit na sa kustodiya sa PNP Bohol Forensic Unit samtang ang suspek gibalhog kanis Tagbilaran City Police Station. Mato ni Lia Alcantara nga si alias Nick niadtulang Abril 2026 nakagawas gikan sa Aboyog Penal Farm human makaserbisyo sa iyang sentensya sa kaso gihapon sa illegal nga drugas. Usa ka semana nilang ning gipaubos sa case build-up human makadawat og impormasyon may kanabutan sa iyang illegal nga kalihukan. Human ni makalaya mibalik ni sa andan nga negosyo nga mao ang pagpahihot sa illegal nga drugas ug makabaligya matud pa kini og 150 gramos matag semana. Samtang si alias Amang nadakpan na usab niadtong 2023 sa kaso gihapon sa illegal nga drugas apan nakagawas human maka-plea bargain. Giga makabaligya nig 600 gramos ka shabu matag semana gikan sa iyang supplier. Giandaman nagkaso ang mga suspek sa kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa Periyas 7. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, bata gidaro sa naghaguros nga sakyanan sa barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu, naangol. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love and lips so wide, the things that bothers me is different like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Sinisibu! Sinisibu, sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa atong mga balita, bata na angon human gidaro sa naghaguros nga sakyanan sa Barangay Bangkal, syudad sa Lapu-Lapu kaganihang kadlawon. Driver nga nag-hit and run padayong gipangita.
Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa CCTV footage, makita ang duha ka gagmayng batang lalaki nga naglingkod sa simento ibabaw sa usa ka traffic sign daplin sa daan sa Barangay Bangkal. Sa wala madugay, usa ka sakyanan ang kusog nga nagpadagan ug midasmag sa traffic sign diin naglingkod ang mga bata. Tungod sa kakusog sa impact, natumba ang traffic sign ug ang usa sa mga bata ang naigo ug nalabay sa karsada, samtang ang iyang kauban ang daling medagan aron tabangan siya. Ang sakyanan wala mihunong ug misibat hinuon. Mato ni Congressman Jonard Ahongchan nga padayon pang gipangita sa mga otoridad ang driver nga nakahit and run. Nanawagan siya sa publiko nga motabang kung adunay impormasyon sa pag-ila sa responsable. Sa iyang Facebook post, mato ni Chan nga ang inahan sa bata nangayo og tabang aron mailhan ang driver nga misibat human sa insidente. Matud sa kongresista nga nahitabo ang insidente duol sa usa ka pribadong tambalanan sa Barangay Bangkal ug ang sakyanan misud gyud sa daan bisan one way lang kini ug sa pikas direksyon. Ang bata nga naangol gida sa pediatric ward sa Lapu-Lapu City Hospital nga padayong gimonitor ang kondisyon o gitagaan og gikinahanglang medikasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Patay ang usa ka motorista human mabangga ang gimanehong motorsiklo sa puthaw nga poste kagabi sa sitio Kamandag, Barangay Tigwis, Poro, Islas sa Camotes. Ang biktima giilaga si Gerard Bernaldez Bolo, 36 anyos, taga Tagbilaran, Bohol. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga paingon sa San Francisco ang biktima apan nawad-an og kontrol ug balanse hinungdan nga mibangga sa puthaw nga poste kilid sa karsada. Sa kakusog sa pagkabangga, nalagpot ang biktima ug nakaangkon og dakong kadaot sa ulo ug lawas. Daling gitabang ang biktima sa mga personnel sa Camotes Island Emergency Response Team o gidala sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa lungsod sa San Francisco ug namatay. Miauhag karon ang Cebu Police Provincial Office sa mga motorista sa probinsya sa Sugbo nga kanunay nga magmatngon sa ilang pagmaneho aron walay mahitabong disgrasya diha sa kadalanan. Production worker nga uban sa mihatod sa mga granite lab sa usa ka bunkhouse sa lungsod sa Liloan na disgrasya patay. Kinihuman madatugan sa granite labs ug ang maong insidente na capture sa CCTV camera. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 33 anyos nga production worker human ni madatugan sa mga granite slabs atol sa ilang pag-deliver nini sa usa ka bunkhouse sa Purok Tulay, Barangay Santa Cruz, lungsod sa Liloan, probinsya sa Sugbo. Alauna 14 sa hapon nitong Martes, ang biktima gilanga si Saturnino Bakiran, taga sitio Bangko, Barangay Tigib, lungsod sa Argao. Sa investigasyon sa Liloan Municipal Police Station, pinagi sa kuha sa CCTV camera nga atol sila nga paghatod sa 11 ka granite slabs, misaka kini sa luyong bahin sa canter truck aron badbaron ang gihigot nini. Sa dihang giubos na sa iyang kauban ang truck side panel aron ikanaog aga mga granite slabs, apan kadit lang kini nga nga tumba ug tungod sa kabug-at nahulog ang biktima sa ubos ug misunod usab sa pagkahagbong aga mga granite slabs nga mitabon kaniya. Dali kang rescue ang biktima o gidala sa Everslade Child Sanitarium and General Hospital sa Hagobyang, Mandawi apan gideklara kini nga dead on arrival. Walay nakita nga foul play ang mga investigador sa Liloan Municipal Police Station sa kamatayon sa biktima. Sanglit nakita nila sa CCTV footage nga usa kini ka aksidente ug wala matuyo. Arnold Bustamante, CCTV News. Tindahan nga nanindag Korean luncheon meat nga way permit sa Food and Drug Administration diha sa Barangay Luz ning siyudad sa Sugbo girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit kagahapon sa hapon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Korean Grocery Store nga naibutang sa Pope John Paul Avenue, Barangay Luz sa Sugbo, ang girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit pinagi sa entrapment operation naman mamaligya kinig unregistered ug dili otorisado sa Food and Drug Administration nga mga luncheon meat. Ang target sa Oplan Mega Shopper sa CIDG Mandawi City Field Unit mao ang Moa Mart Korean Grocery. Diin mabot sa 211 ka mga boxes nga doon sulod nga mga luncheon meat nga doon label nga Korean character. Ang ilang nasakmit nga makatira ng tanan sa 700,000 pesos. Napusasa na manager sa mga tindahan nga si Lee Escantilla Libuna, 32 anyos nga residente sa Hibaw-an, Pavia, Iloilo. Sa investigasyon sa CIDG-7 nga nakadamat sila og impormasyon nga ang mga tindahan na marigag luncheon meat nga walay pagtugot sa Food and Drug Administration nga makabaligya sa Pilipinas. Ang maong gamatang sa pagkaon na kinahanglan kinig permit gikan sa tungdang ahensya o na kini mabaligya sa komunidad sa Pilipinas.
Tungod nini, gipaubos dayon sa intelligence monitoring sa mga personnel sa CIDG-7 ug sa dihang ilang nasuta nga tinuod ang impormasyon, gikuhaan ning hulagway ug giduso sa ilang buhatan. Gilusad dayon ang entrapment operation pinagay sa pagpatuo nga mopalit sila sa maong mga pagkaon sa pakigalayon sa City Tactical Operations Center sa Cebu City Police Office ug sa FDA Regional Office 7. Human nga makapalit ang usa sa mga personnel sa CIDG, gipahibawon dayon ang manager nga mihimo sila og entrapment sumay sa pagpamaligyan ini sa mga Korean luncheon meat nga balay pagtugo sa gobyerno. Atol sa gimong verification sa FDA Regional Office 7, ang mga luncheon meat na suta nga walay balido nga Certificate of Product Registration kon CPR. Wala usab ni makapakita license to operate kon LTO ug permit gikan sa FDA ug uban pa nga mga dokumento nga legal ang iyang pagpamaligya sa mga produkto gikan sa nasod sa Korea. Gayong taod-taod na nga nagnegosyo og mga Korean products ang maong nga tindahan likip na sa mga luncheon meat nga walay permiso sa gobyerno. Kasamtangan nga gikustodiya sa CIDG-7 ang manager sa mga Korean store nga si Libuna o giandaman ng kasong karapasan Section 11A Republic Act 9711 kun ang Food and Drug Administration Act of 2009. Arnold Bustamante, CCTV News. Mo kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Ang kinabuhi, puno